Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device na to guys ay parang Infinix H30 i ito guys, no. Ito guys yung likod niya guys. Yan. So yung issue guys ng phone device na ito guys ay bigla na lang siya guys namatay guys, no. At hindi na siya nabuhay guys. Yan. So try natin guys yung kapag i-charge natin kapag mag-response. Yan. So wala siyang response guys, no. Yan. So light indicator, vibrate, wala guys, no. So try natin panda rin. So parang sira guys yung ano nito, yung power button nito lubog na. So dapat guys magkaroon nito guys ng ano guys, no, ng response guys, kahit charging logo lang dito or light indicator dito guys, no, pero wala siyang ano guys response guys. Yan. So ito guys yung issue niya guys ay bigla siyang namatay tapos hindi na siya nabuhay. So ang gagawin natin, try natin guys i-ano natin. Try natin gamitan guys ng special tools natin guys na schematic natin guys, no. So subukan natin. So ayan siya guys. So dapat guys yung amperahe nito guys na red ay magre-red dito guys, no. So type C pala ito siya guys. So subukan natin guys yung reading guys ng amperahe niya. So ayan siya guys, no. So yung red na yan guys ay nagre-reading siya guys ng amperahe guys, pero low current siya guys, no. Yan. So wala siyang response guys. So mababa guys yung amperahe niya guys. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys yung unit na ito guys, no, para ma-check natin guys yung loob nito. So para mabuksan natin ito guys, ang gagawin natin dito guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray nito guys, no. So tabi lang natin yan. Sunod natin dito guys ay paggamit tayo dito guys ng heat gun natin guys, no. So pag wala kayong heat gun guys, pwede kayong gumamit guys ng electronic liquid nyo guys. So dalawa naman yung gagamitin natin dito guys. Yan. So simulan natin. So palambutin lang natin guys yung adhesive niya para mabuksan natin guys yung cover nito sa likod guys, no. So simulan natin. So ayan siya guys, no. So natin guys ay gagamit tayo dito guys ng manindipis natin guys na pang opening tools guys, no. So dito guys ay may possibility lang nito guys na matanggal guys yung pintura nito guys, no. So gamit tayo guys ng electronic liquid natin. So dito guys, dandan kayo dito guys, no. Meron kasi siya dito ang ano guys, fingerprint sensor guys, no. So possible guys kapag natamaan guys ay mapuputol siya guys, no. Ma-disable guys yung fingerprint sensor nito guys. Yan. So malapit na natin mabuksan guys. So parang ano ito guys, no. First time ito guys mabuksan guys yung unit na ito. So nakasilyado pa siya, tsaka mahirap siya buksan guys, no. So tayo guys yung unang makakabukas guys ng unit na ito guys, no. So may possible guys na mabuhay natin guys yung unit na ito guys, no.
So dandan kasi tayo dito guys, meron siyang fingerprint sensor guys, no. So ayan siya guys, no. So nabuksan natin guys. So ito guys yung loob guys ng Infinix Hot 30i guys, no. Yan. So dito guys, ingatan natin ito guys, yung possible guys pwede siyang mabasag guys yung lens nito guys. So ito yung guys yung sinasabi ko sa inyo guys, na pag ito guys ay natamaan nyo guys, ay possible guys na ma-disable guys yung fingerprint sensor nito guys, no. Yan. So sunod natin dito guys ay hindi nga talaga ito guys nabuksan guys, no. Kung makita kasi nyo guys ay meron pa siyang silyado guys. Tsaka ito. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys, no. Para ma-access natin guys yung mga terminal nito guys sa loob guys. Para ma-test natin guys yung motherboard nito guys. At para mabuhay natin guys, no. Subukan natin buhayin nito guys yung unit nito guys. So ayan siya guys, no. So lahat guys ng mga bolts na guys ay natanggal natin. So dating guys ay bubuksan natin ito guys, no. So para mabuksan natin ito guys, pwede kayong gumamit dito guys ng pang opening tools nyo guys, no. So sa akin guys, try natin guys yung kuko natin guys. So simulan natin. So ayan siya guys, no. So nabuksan natin guys. So dandan natin guys, no. Yan. So tanggalin natin guys yung tape nito. Tanggalin muna natin guys yung electrical tape na ito guys, no. Pwede kasi guys maputol guys yung fingerprint sensor nito guys. Yan. So dandan tayo guys. So yun lang guys, no. Ang problema dito guys ay possible guys na nabasa ito guys. Yan. So nabasa ito guys ang unit na ito guys. So tanggalin natin guys yung piece connector guys ng battery nito guys, no. So dating guys, tanggalin natin guys yung fingerprint sensor nito guys. Yan. So ayan siya guys, no. So yung nangyari dito guys ay nabasa ito guys. So kung makita nyo kasi guys ay nagkaroon dito guys ng lumot-lumot guys, no. So subukan natin guys, tanggalin natin guys yung ito guys, yung piece connector nito guys. Yan. So dito ay medyo okay pa dito guys. So ang gagawin natin dito guys ay linisan natin guys yung unit na ito guys.
So tanggalin natin guys yung antenna nito guys, no, yung signal nito guys. So sabi guys ng mayari kasi nito guys ay bigla siyang namatay guys, no. Pero ang nangyari dito guys ay nabasa ito. Hindi sinabi sa atin guys na nabasa ito guys yung unit na ito guys. So tanggalin natin guys yung motherboard nito, linisin muna natin to. So tanggalin muna natin to guys. Yan. So dating guys tanggalin na natin guys yung motherboard nito guys, no. So ayun siya guys, no. So natanggal natin guys. So ang gagawin natin dito guys ay linisin natin guys yung unit nito guys, no. So ayun siya guys, no. So natanggal natin guys. So ang gagawin natin dito guys ay linisan natin guys yung motherboard nito guys, no. Tapos yung gagawin natin dito guys ay test natin ito guys. So check natin guys, no, kung meron siyang shorted guys. So check natin guys yung continuity niya guys. So ayan siya guys, no. So dapat guys tutunog yan siya guys, no, kapag meron siyang shorted guys. Yan. So tumunog siya guys pero once lang guys, no. Yan. So ibig sabihin guys ay good board pag guys yung phone device nito guys, no. So ang gagawin natin dito guys ay check natin din ito guys yung battery nito guys. So para ma-check natin guys yung battery niya. So mababa guys yung battery guys ng rating guys ng battery nito guys, no. So 2.8 guys. So hindi normal guys yung battery nito guys. So wala siyang 3.8 guys. Dapat 3.6, 3.7 guys yung reading nito guys, yan. So ang gagawin natin dito guys ay tanggalin natin guys yung battery nito. So para matanggal natin guys, ito guys yung susi niya guys, no, para matanggal natin ito guys yung battery niya. Ang problema lang dito guys ay dapat hindi siya mapuputol guys, no. Minsan kasi guys ay napuputol ito guys. So dandahan natin guys, so dapat hindi siya maputol guys, no. So kung makita nyo guys yung ano niya guys, ang charging port niya guys ay nabasa rin ito guys, no. So kung makita nyo guys, zoom natin guys yung sa charging board niya guys. Yan. So kung makita nyo guys ay nagkaroon na rin guys ng corrosion guys banda guys sa charging board niya guys, no. So nag-red na guys, ibig sabihin guys ay nabasa ito guys. So tanggalin natin guys yung battery nito guys. So ayan siya guys, no. So naputol siya guys. So magmano-mano tayo ngayon guys, no.
So medyo matigas guys yung battery niya guys, tanggalin guys, no. So ang gagawin natin guys ay subukan muna natin ito guys, dito tayo magdaan. So buksan natin ito. So check natin guys yung BMS niya dito guys, no. Yan. So ito guys yung BMS niya guys, no. So ang gagawin natin dito guys ay try natin ito guys i-jumper guys, no. Subukan natin guys kapag mag-normal guys yung battery nito. So para magawa natin guys ay injikan lang natin to guys. So tanggalin natin guys yung resistor niya guys, no, or yung fuse nito guys. So ingat kayo dito guys, no, kasi ano siya guys, katabi siya guys ng cable nito guys, no. Possible guys na matamaan guys yung cable nito guys, kaya ingat tayo dito guys. So ang gagawin natin guys, tatanggalin natin guys yung fuse nito. So ang gagawin natin dito guys ay hinanga natin to guys, no. So kuha na lang tayo dito guys ng lead natin. So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys. So ayan siya guys, no. So na-jumper natin guys. So linisan lang natin guys, no. So ayan siya guys. So test natin ulit guys, no. Test natin guys yung reading nito guys. So 2.8 pa rin guys. So ang gagawin natin, battery shock natin to guys. So Infinix Play to siya guys. So ito guys yung gagamitin natin. Yan. So ang gagawin natin dyan guys ay i-activate natin guys yung battery nito guys, no. So na-drain guys yung battery nito guys. Yan. So i-activate lang natin guys ng mga ilang minutes. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin dito guys yung charging board niya guys, no, para malinisan natin guys. So tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng charging nito. Yan. So dating guys tanggalin natin guys yung antenna nito guys, no. So dating guys tanggalin natin guys yung charging board nito para malinisan natin. Tanggalin muna natin guys yung bolts nito guys, no.
So subukan natin guys, buhayin guys yung hapon device nito guys. So tanggalin natin guys yung vibrator nito. Yan. So natanggal natin guys, no. So ito guys yung charging board niya guys, no, or yung subboard niya guys. So nabasa rin ito guys. So kung makita niyo kasi guys. Yan. So nabasa rin ito guys, no. So matindi guys yung ano nito. So parang ano nito guys, nabasa ito guys ng tubig at tabang guys, no. Yan. So naglumot-lumot na siya guys. So ilawan natin. So ayan siya guys, no. So nagkaroon na siya guys ng lumot-lumot guys. Yan. So nabasa nga talaga ito guys, no. Tapos ito guys yung ano niya, sticker niya guys ay dapat white ito guys, no. So nag-red siya, ibig sabihin guys nabasa ito. So ayan siya guys, no. So matindi guys yung charging port nito guys, or yung charging pin nito guys. Yan. So nabasa siya guys. So nagkaroon na siya guys ng lumot-lumot guys, no. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay linisin natin ito guys ng electronic liquid natin guys, no. So activate lang natin yan sila guys, yung battery nito. So linisin muna natin to. So parang may tama na talaga ito guys yung charging port nito guys, no. So subukan natin guys, titest natin guys yung charging port nito kung okay pa guys yung reading nito. So kaya pala guys bigla siyang namatay guys, no. Kasi nga ay nabasa ito guys yung unit na ito guys. Yan. Subukan natin to guys. So titest natin to guys. So check muna natin to guys. So check natin guys, no, reading natin guys yung voltage nito guys. Reading natin kung meron pa siyang 5 volts guys. So direct current voltage pa rin tayo guys, no. So buhay pa guys. So meron pa siyang 5 volts guys, no. Yan, 4.9 guys. So buhay pa siya guys. Sa 5 volts na rin to guys, no. So activate muna natin tong isang battery nito. Yan. So nabasa ito guys pero buhay pa siya guys, no. Goods pa guys yung charging board nito guys, or yung charging port nito. So yun siya guys. So i-activate lang natin guys ng mga ilang minutes lang isang battery nito guys.
So ayan siya guys, no. So subukan natin guys. So tanggalin na natin. So test na natin guys ang battery nito. Subukan natin guys kung merong nagbago guys sa battery niya guys, no. So ayan siya guys, no. So nabuhay na natin guys. So 3.8 na siya guys, no. Kanina guys ay 2.8 guys. Yan, so kung makita niyo guys. So 3.8. So subukan natin guys, balik natin guys yung motherboard nito guys. Subukan natin guys, no, kapag magkaroon siya guys ng response guys, no, or mabuhay natin siya guys. So balik na rin natin guys yung charging port nito guys. So linisan lang natin to guys. So ayan siya guys. So subukan natin pandarin guys, no, kapag mabuhay siya guys. Yan. So nabuhay natin guys yung unit na ito guys, no. So Infinix guys. So kanina guys na test natin guys yung charging port nito guys, no. So yung reading natin guys ay goods guys, no. So subukan natin guys kapag mag-charge siya guys, no. So ito guys ay nabasa pala ito guys, no. Kaya bigla siya namatay guys. Kaya sabi guys ng may-ari nito guys ay bigla siyang namatay at hindi na siya nabuhay guys, no. So natamaan niya guys yung battery niya. Yung battery niya guys, tsaka yung ito guys yung charging board nito guys, no. So nalinis na rin natin. Ito, tsaka ito guys yung motherboard niya, nilinis na rin natin. Yan. So meron na siyang 38% guys, no. Subukan natin guys i-charge. So yung reading natin guys ay goods guys, no. So ayan siya guys, no. So charging pa siya guys. Yan. So ganun lang guys, no, kung paano natin guys mabuhay guys yung phone device natin. Yan, so nabasa siya guys, tapos ay namatay siya guys, no. Bigla siyang namatay. At ngayon guys ay nabuhay natin siya guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.